Do you wanna know? Hello everyone! Kumusta kayong lahat guys? Kung naalala ninyo guys, mga few months ago, meron akong niripat at tinrim ng mga begonias. Ito yung aking mga angel wing begonias na pinalitan ko ng lupa at tinrim ko na rin dahil masyado ng pumangit yung itsura nila, hindi na maganda yung tubo nila at saka masyado nang mahaba yung kanilang mga stems dahil ito nga yung uri ng begonia na tinatawag nilang cane begonia. So masyado nang humaba yung kanilang mga stems kaya pinutulan ko na para gumanda uli yung kanilang itsura. So ito na sila ngayon guys. Ayan, ito na yung itsura nila. Kung napapansin niyo, unti-unti na ring dumarami yung mga stems nila, humaba na rin. Ayan. Kasi nga matagal-tagal na rin, siguro mga 7 months ago na yon mula nang niripat ko sila. Kaya dumami na rin sila ngayon. Hindi ko lang sila na-update agad dahil nagkataon naman na nagkasakit ako. Kaya nga kung napapansin niyo, yung mga stems nila, ayan, hindi masyadong malalaki. Medyo payat sila ngayon dahil hindi ko sila naalagaan na maayos dahil nga nagkasakit ako. Ayan medyo payat sila ngayon guys. Kaya lang natutuwa pa rin ako dahil kahit hindi sila masyadong mataba ngayon, at least wala na yung mga insekto sa kanilang mga dahon. Ayan kung napapansin niyo, yung mga dahon nila ay malinis na. Ayan malinis na yung mga dahon nila, di tulad ng dati na ang daming mga scales sa ilalim ng kanilang mga dahon. Pero ngayon, ayan, wala na silang mga insekto. So yun, tapos sa ngayon din hindi sila masyadong hindi sila namumulaklak ngayon, pero last month meron silang bulaklak. Ito yung kulay orange yung bulaklak niya. Ito naman yung kulay red, tsaka ito yung kulay pink. Yung plain lang ang dahon, walang batik-batik. Ito yung pink. Tapos ito naman meron naman siyang batik-batik konti. Ayan kulay red naman ito. Tapos ito yung kulay orange. Ayan. So ito na yung itsura nila ngayon guys. Kulang nga lang siguro sila sa taba, pero pag nabigyan ko na sila ng ng fertilizer, babalik na yung dati nilang ganda. Ayan, pero okay na rin sa akin na ganyan na yung itsura nila guys. At least wala na yung talaga yung dati na ang dami nilang mga insekto sa stems pa lang, ang dami na nilang insekto dati, pero ngayon wala na, malinis na sila. Ayan. Ayan. So dito ko sila nilagay guys sa shaded area. Ayan, kung napapansin ninyo, ayan, pakita ko lang, merong net sa itaas. Ayan, dito banda medyo matipis. Ayan, kasi ang mga begonias ay ayaw nila ng direct sunlight. Gusto nila sila nasa shaded area lang, dahil ang mga begonias ay nasusunog yung mga dahon nila pag ilalagay natin sila sa direct sunlight. Kaya kung meron kayong mga ganitong uri ng begonias, dapat ilagay lang natin sila sa shaded area or yung hindi talaga hindi direct sunlight, para maiwasang masunog ang kanilang katawan. Tapos eto na yung itsura ng nila guys, ng lupa. Ayan dati kasi isa din yun sa papangit ng kanilang mga isa din yun sa dahilan kung bakit hindi sila maganda, hindi maganda yung tubo nila dati, dahil yung lupa nila na ginamit ko dati ay hindi ganito. Ayan, kasi yun hindi nag-drain yung tubig. Tapos mula na pinalitan ko, ayan kahit umuulan, hindi talaga nagka-clog yung lupa ngayon. Bale, nagde-drain na talaga yung
tubig. Kasi ang gusto ng mga begonias ay well draining soil ang gusto nila. Kasi pag nagkaklag yung tubig, ang mangyayari ay magkakaroon ng root rot. So mabubulok yung nila, yung stems, dahil ang mga begonia ay meron siyang matubig yung nila, guys. Yung stems ng mga begonia ay para bang may tubig. Kaya madali silang mabulok kung lagi silang nababad sa tubig. Ayan. So ang mga begonias ay ayaw nila ng nasubrahan sila ng tubig. So ang palatandaan natin kung ang ating mga begonias ay na overwater ay maninilaw yung mga dahon nila. Pero dito naman sa akin ngayon, wala tayong napapansin na naninilaw ng mga dahon. Kasi tamang-tama lang yung yung draining soil nila ay okay. So hindi sila ma-overwater dahil nagde-drain yung tubig. Tapos ang palatandaan din natin pag nakulangan naman ng tubig yung ating mga begonias, ay yung mga dahon nila ay magkakaroon ng mga brown spots or mga brown dito sa gilid. So pag nagkaroon ng ganyan ang mga begonias ninyo, ibig sabihin ay nakulangan sila ng tubig. Tapos yung mga begonias ay kailangan nila ng tamang-tama lang na humidity. Kasi pag napapansin natin na yung mga begonias natin ay nagkakaroon ng mga dahon na parang crispy ba, na parang patay, ay parang napaka-crispy hawakan, ibig sabihin mababa yung humidity, so mainit. Kaya nagkaroon ng ganon yung mga begonias natin. Pero pag tamang-tama lang naman yung humidity ng paligid, hindi sila magkakaroon. Sa ngayon, wala tayong nakikitang mga dahon na nagiging brown tapos crispy hawakan, wala naman. Ayan, tamang-tama lang sila. Ang lang dito, parang kulang sila sa taba. Yung dahon nila parang hindi tulad ng dati ko na masyadong malalaki at napaka tingnan, dahil kulang sila sa fertilizer ngayon. So ayan guys, so nakakatuwa lang tingnan na nawala na yung problema ko sa kanila dati na puro na lang sila insekto. Ngayon ayan, wala na talaga. Ayan, so lagyan ko to ng konting fertilizer. Manumbalik na yung nila, manumbalik na yung magandang itsura. Pero sa ngayon naman guys, okay naman yung itsura nila. Ayan kulang na lang sila ng kulang lang ng fertilizer. Ayan, so ito na sila ngayon guys. So ito lang ang mai-share ko sa inyo ngayon. So ito na yung update ko sa mga begonias ko guys. Pasensya na kung hindi ko sila na-update agad sa inyo, dahil nagkaroon ako ng hindi magandang karamdaman. Ayan. So ayan guys, ang aking mga angel wing begonia. Sana mamumulaklak na to sa next month. So yan lang ang ma-share ko sa inyo ngayon guys. Sana ay nag-enjoy kayo dito sa aking video, at sana ay kahit papaano meron kayong natutunan. Maraming salamat sa inyong panahon sa panonood dito sa aking video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe dito sa aking maliit na channel at paki-like at share na rin. Have a nice day everyone. Bye!